bells are back, Ma'am Elena. Si Inay talaga. Umagang-umaga, pinaglalaba ako sa ilog. Gusto ko pa naman sanang kausapin si Juan. Alalang-alala ako dahil parang napakabigat ng kalooban niya simula nung dumating yung mga lalaking matatangos ang ilong. Ang tangkad nila, nakakatakot. Pati nga rin ang mga tagabayan. Sabi mo kung mababait daw ang mga dayuhan, ngunit sa ilalim ng kanilang ngumingiting asul na mata, panganib ang mararamdaman. Parang may ibang pinaplano. Ngunit dito sa bukid, tila tahimik ng lahat. Ang kaisa-isang tunog na aking naririnig ay ang sariling pagtubok ng aking puso, ang awit ng mga ibon at ng kapaligiran, at ang malayong kalembang ng kampana. Oh, Juan! Ikaw ba yan? Tagal na tayong hindi nakita, Elena. Kamusta ka na? May problema ba? Kilalang kilala kita, Juan. May umaabala sa'yo. Huwag mo na ito tawagin mula sa akin. Natasan kasi ako ni General Lokban na sumali sa pagsalakay sa mga mananakop. Pareho lang daw ang gagawin ng mga Amerikano. Abusuhin at gagamitin lamang tayo tulad noong panahon ng Espanyol. Nangangailangan kayo ni Inay na umalis sa Balanggiga. Ngayon din. Hindi, Juan. Bakit ba? Hindi ka tayo iwan. Dito lang ako. Marami namang sundalo na isumaban eh. At ikaw pa. Ikaw mo naman yung pinakamalapit sa aking puso. Ganoon talaga. Ilayo ang nayon sa panganib. Subalit, magbabayad din ang mga mamamayan kung sakali kami mabigo. Juan, may pakulo mo. Tandaan mo, Juan. Mag-ingat ka. So, alalahanin mo na mahalan ko sa mga anak na mali. Hindi ka malilunod. Paalam mo ba? Kay tagal na namin pinaplano itong pagsalakay. Hindi kami maaring mabigo ngayon. Inaasahan kami magtatagumpay ni General Lokban. Kahit mukhang perpekto ang plano, maaring magkamali pa rin ito. Kailangan kong makausap muli ang mga kawal. Mga kalalakihan ng Balanggiga, bukas na ang pagsalakay natin. Sa mga mapuputing yan. Ngayon, ang pista ng simbahan ng Balanggiga. Madaling makakapasok ang ating mga kawal sa simbahan. Madaling natin mapupulabog ang mga puti. Makita natin ang apoy ng Balanggiga. Kunin niyo ang inyong mga bolo. Tumaban na tayo. Kaya natin to! I still can't believe I was sent here. I'm no good with a gun, and I can't stand this place. I already miss my family back in Washington. I just can't wait to write a decent story and get back home. If I only took my job seriously, then they wouldn't have condemned me to these strange isles. One decent story is all I need, and I can just feel it tingling on my skin. But really, I've been hearing rumors of people plotting against us. Although those haughty military officers I talked to brushed those aside, calling them puny Tulisans. But I hear the little brown brothers are going all out this time. I can't remember this province's name, though, but I'm supposed to talk to General Smith. Before I can get my hands on anything juicy, I'm setting for a little spying tonight at the church. I heard an unusual number of women were going to church tonight, bringing small coffins. I'll check it out now. Halt, woman! What's in the box? El Calentron! El Colera! The women here in Balanggiga are really pretty. Especially that church leader. You mean that Elena girl?
Yes, that's her. And if only we weren't so busy, I might have to go talk to her. Maybe even court her. The women here are different. Unlike back in Washington, always high-strung and intense. The Balangiga women are gentle and patient like time don't exist here. You know, Sergeant, it's a good thing we're here to civilize these brown people. Though they can never do this. Diyos ko po, ano ang aking ginawa? Matagal na nagdurusa ang aking mga kapwa Pilipino, kaya napilitan akong gawin ito. Alam ko sila ay mananakop, pero sila ay mga tao rin. Patatawarin ba ninyo ako? How dare these savages do this? Almost 2/3 of my men. I can't forgive them for that. They took away my pride and joy. The soldiers I've trained to be real men. So I'm taking their men too, and much more. I want no prisoners. I wish you to kill and burn. And the more you kill and burn, the better. Turn it into a howling wind. I'd like to know the limit of age to respect. 10 years. Persons of 10 years and older are those designated as being capable of carrying arms? Yes, of course. And that was the best order I've said all week. I walked on and I did not look back. Lena, bakit? Hindi ko kayang iwanan ng Balangiga. Tahanan ko to. Dito ko lumaki. Buong buhay ko nandito ako. Yung mga minahal ko nandito. Yung simbahan nandito. Kung hindi ko kaya. Elena, alam ko buong buhay mo ay nandito. Alam ko na mahirap ito para sa'yo. Subalit ngayon, kailangan natin makatahas. Kundi ang buhay natin ang kapalit. Nandito ako, Elena. Tutulungan kita. Kung hindi ko kayang iwanan ang Balangiga. Elena. Elena. Kung hindi ko kaya. Wala tayong kinabukasan dito, Elena. Hindi tayo ligtas dito. Elena, pakiusap. Kunin mo at huwag bitiwan ang aking kamay. Stop! Both of you! Elena, come with me. You'll be safe with me. So this is what the general wants, eh? Old Jake must have gotten angry that he ordered my men to burn the whole province, not to mention kill everyone over 10. Who'll be left then? I know I should sound angry at these brown people for actually mutilating almost my entire infantry. But hey, who could blame them? We were the ones who came here in the first place, acting like superior races compared to them. They must have felt like animals being invaded of their habitat. Well, since I'm up and about, I have to get to town. Old Jake wants to even get the bells as a war trophy. I mean, that's adding insult to injury. I've seen how precious the bells are to the people, but now, we'll even take their own pride. Orders are orders though, so I must be going now. Sinabi ng mga Amerikano na ang massacre ng Balangiga ay nangyari noong sila'y inatake. Sinabi nila ay kami mga taksil, mga barbaro, mga mamamatay tao. Pero bakit kami lumaban? Ito ay para sa kalayaan na pinagkait ng mga dayuhan. Noon sa mga Espanyol at ngayon sa mga Amerikano. Ang naganap na massacre
ay isang paghihiganti. Kami ay naghiganti para sa aming kabuhayan na nawala, para sa mga bahay na nasunog, at para sa mga buhay na nawala. Sila ang mga pumaslang sa amin, at ang massacre ng Balanggiga ay para lang sa aming paghiganti. Hindi ito nagpapakita ng aming tagumpay. Kami lumaban para sa kalayaan, at dito lamang makikita ang aming pagwawagi. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikaing kay kanda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silangan.